Ilang Pangasinense hindi pamilyar sa mga benepisyong handog ng Universal Healthcare o mas kilala bilang UHC Law. Tunghayan sa report. Sa panahon ngayon, tila bawal na ang magkasakit. Sa taas kasi ng mga gastusin pang ospital at pambili ng gamot, simot agad ang hawak na pera. Ngunit alam nyo ba na may programa ang pamahalaan para ibsan ang gastusing medikal ng mga mamamayan? Ito ang Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Act na nilagdaan noong 2019. Pero ang nakakalungkot, lingid ito sa kaalaman ng karamihan. Isa na rito si Nanay Anita. Hindi ko intindihan yun. Hindi ko gaano naririnig. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2023, 44.4% ng gastusin sa health services sa bansa ay mula sa out-of-pocket cost ng mga kabahayan. Kaya naman, patuloy na pinalalawak ng Department of Health ang access ng mga Pilipino sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Sa ilalim ng batas, lahat ng Pilipino ay kabilang sa National Health Insurance Program ng PhilHealth. Automatic lahat. So wala na po talagang hindi miyembro ng PhilHealth. So automatic din po na yung mga coverage ng isang PhilHealth member ay makukuha po ng lahat ng Pilipino. Pinalalakas din ang primary, promotive, preventive at curative healthcare ng mga mamamayan. Susi rin sa pagpapatupad ng UHC Act ang aktibong pakikilahok ng mga LGU. Yung ating pong mga LGU, meron pong control kung paano po nila paplanuhin at paano po nila papangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga nasasakupan. Sa mga Dan Pangasinan, isa sa mga gampanin ng LGU ang makapagbigay ng libreng healthcare program sa mga residente, katulad ng pagtitiyak na sapat ang mga ibinibigay na libreng gamot at bitamina. Wala naman po, libre po. Para hindi na po bibili po sa labas. Suportado rin ng UHC Law ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Policy. Sa ilalim nito, ang mga kwalipikadong pasyente sa mga pampubliko at DOH hospital ay hindi na dapat magbayad ng karagdagang halaga para sa mga serbisyong saklaw ng PhilHealth at iba pang programa ng pamahalaan. Sa Ilocos Region, 5 ospital pa lang ang may tuturing na DOH hospital. Ito ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Ilocos Sur Medical Center, Region 1 Medical Center, Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center at Ilocos Training and Regional Medical Center. Lahat po ng PhilHealth member na ma-admit po sa basic or sa ward accommodation ng ating mga DOH-run hospital, wala na pong babayaran na expense. Pinaplano po ng departamento na maging yung ating mga LGU-run hospital ay magpatupad na rin po ng ZBB. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One More, Central Luzon.